magiging kapayapaan kung bakit kung tayo magiging kabahagi ni Kristo? Dito po sa Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Ganito po ating mabasa. Galatians chapter 3, verse 26 to 29. Sabi po ay ganito, darapat ngayon dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismoan kay Kristo ay binigis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. So kung tayo ay magiging kabahagi ni Kristo o tayo ay magiging kay Kristo, tayo yung tayo magiging binhi ni Abraham at magiging tagapagmana ayon doon sa ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ano ba yung pinangako ng Diyos kay Abraham? Yung blessings of all nations. O, ibig sabihin, yung pagpapala ng lahat ng bansa o yung tinatawag na kaligtasan, yung kaligtasan ng lahat ng bansa. And, hindi ba kayo nagtataka? Sabi ng ating Pastor Kristo, go into all the world and preach the gospel. Right? Sabi niya, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Kasi yun nga po yung pangako ng Diyos kay Abraham. No? Ito yung mamanahin natin ipinangako ng Diyos kay Abraham, na nangako ang Diyos na bibigay siya ng kaligtasan sa lahat ng bansa. Kaya tayo, go into all the world and preach the gospel. Diba? Pangaral ng ebanghelyo sa lahat ng pinapal. Ang sino mang sumampalataya at mabautismoan, ano sabi niya? Maliligtas. So ito yung mamanahin kung ikaw ay na kay Kristo. Kung ikaw ay maging kabahagi ni Kristo, binihis mo si Kristo, at kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay magiging anak ni Abraham o binhi ni Abraham at magiging tagapagmana ka ayon sa pangako. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kaligtasan. So mahalaga yung ikaw ay ma-maintain. No? Ang sinasabihan ng sumulat ng Hebrews, yung kanyang contemporary ng 68 AD ng mga Kristiyano, ang gusto niya, ang mga ito'y ma-maintain nila yung kanilang kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? So, hindi natin masisisi ang sumulat ng Hebrews sapagkat ang kanyang sinusulatan, hindi kagaya ng tulad natin. Ano? Ang mga sinusulatan ito ay dumaan sa maraming pagsubok mula nang tanggapin nila ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi kagaya natin, mula nang tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo, wala namang mga pagsubok. Kung mabibigat na pagsubok na ating dinanas. Samantalang ito, kung babasahin natin, ang sabi po ng Hebrews chapter 10. Tingnan po ninyo kung ano yung sitwasyon nila. No? At ikukumpara sa sitwasyon natin. Tingnan nyo po ang sitwasyon nila. Dito po natin babasahin sa 32. Dapat po alalahanin ang mga nakaraang araw. Nasa mga iyo, pagkatapos na kayo maliwanagan, matapos na tanggapin nyo ang ating Panginoon sa Kristo, matapos na kayo mapangaralan ng ebanghelyo, matapos na ito'y inyong tanggapin. Okay? Sabi lang, dapat alalahanin ang nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakikipaglaban ng mga pagbabata. Simula pa lang ang pagtanggap nila kay Kristo, nagbata na sila. At hindi basta pagbabata ito'y malaking pagbabata. Malaking kahirapan ang dinanas nila nang tanggapin nila ang ating Panginoon sa Kristo.